Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, 5 buwan na ang nakakalipas na mimiss niya na ang mga kaibigan niya sa Kanagawa. Gustuhin man niyang pumunta doon ay hindi pa pwede. Iyon ang pakiusap ng lulo niya sa kanya na hanggat di pa siya tapos sa sakahan, hindi siya aalis. Nang malapit na siya sa bahay na maliit patungo sa mansyon, tinawagan niya si Butler Lee at may pinapakiusap na huwag aalisin ang 3 lalaki kung sakaling may mabalitaan na reklamo bukas sa sakahan. Sinunod naman ni Butler Lee ang pakiusap ng kanyang amo bago matapos ang usapan. Nang makarating sa mansyon, agad siyang tumungo sa palikuran kung saan may malawak na paliguan. Naligo muna siya at nagpalit ng damit bago pumasok sa loob ng mansyon. Medyo may kahabaan na ang buhok ni Sakuragi. Ang kulay ng kanyang balat ay mas naging tan pa. Isama mo pa ang pangangatawan nitong mas lumaki pa kaysa nung dating hindi pa siya sumasabak sa trabahong pangbukid. Karamihan sa mga dalagita sa kanilang lugar ay maraming nahuhumaling sa kagwapuhang taglay ni Sakuragi. Hindi iyon maitatanggi ng iba dahil kahit sila'y napupuna ang kakaibang karisma na meron si Sakuragi. Hindi rin ito ugali makipag-usap sa mga babaeng nagpapakyut sa kanya, kundi kay Sashi lang. Alam ni Sakuragi na may gusto si Sashi sa kanya at may gusto naman si Jun kay Sashi. Walang balak si Sakuragi na mangialam sa pagitan ng dalawa dahil ang tanging babae lamang na nagmamay-ari sa kanya ay nasa malayo at hindi siya sigurado kung kumusta na ba ito at ang kanilang anak. Nang matapos nga sa paligo si Sakuragi, agad siyang dumiretso sa likod bahay. Papasok, nakita siya ng mga katulong doon na agad siyang binati na magandang gabi. Tumango lamang si Sakuragi bago ito nilagpasan. Nangangalahati na si Sakuragi sa paglalakad nang mapailing siya dahil tilian ng mga babae sa kusina. Nakarinig ng mahiwagang tawa si Sakuragi mula sa sala ng mansyon. Nandoon ang kanyang lolo na naiiling na pinagmamasdan siya. Hindi ka na dapat nanibago, apo ko. Dahil kung titingnan ka naman ngayon, ay lahat talaga ng babae, dalaga at may asawa na'y mahuhumaling sa iyo. Napakagwapo mo, apo ko. Nakangiting saat ni Don Fermin. Ewan ko sa iyo, lolo. Lagi mo nalang sinasabi yan sa akin kahit na wala naman akong pakialam sa kanila. Alam mo namang kay Aki lamang ako. Saad ni Sakuragi sa lulo na nagmano sa kanya, lulo na makalapit ito sa pwesto ng lulo niya. Biro lang, apo ko. Nag-aalala rin ako para sa kasintahan mo. Ilang buwan na ang nakakalipas, baka nahihirapan iyon sa isa ko pang apo. Giit ni Lolo Fermin, natahimik si Sakuragi at naaalala nga ang bagay na iyon. Sa araw-araw na busy siya, hindi iyon mawawala sa kanyang isipan. Lo, namimiss ko na siya. Namimiss ko na sila. Saad ni Sakuragi na laluluha pa. Alam ko, apo, pero hindi ka patuluyang nagbabago. Babaguhin na muna kita bago ka magpakita sa kanila. Nakangiting saad ni Lolo Fermin. Tumango na lamang si Sakuragi sa kanyang lolo. Samantalang, matapos kumain ng kagabihan si Sakuragi at ang kanyang lolo, naisipang muli ni Sakuragi na tumungo sa bayan sa pang-5 pagkakataon para bumili ng damit ng kanyang anak. Bagamat hindi niya alam kung ano ang kasarian ng anak niya, binili niya na lamang ang pambabae at panlalaking damit. Nakita siya ng kanyang lolo na nasa sala. Nasa tapat na naman ito ng kanyang laptop habang seryosong binabasa ang ilang documents at files na isend sa kanya ng kanyang sekretary sa kumpanya. Apo, aalis ka? Tanong naman
ni Lolo Fermin kay Sakuragi. Opo, Lo. Bibili lang po ako ng damit at sapatos para sa anak ko. Saad ni Sakuragi, isinarado ni Lolo Fermin ang laptop bago tiningnan si Sakuragi. Apo, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin lahat ng gusto mong ipabili? Iuutos ko na lang kay Lee na bilihin lahat ng gusto mo. Ngumiti si Sakuragi, subalit umiling ito sa suggestion ng kanyang lolo. Lo, kaya nga ako nagtatrabaho, di ba? Para gawin ang mga gusto ko para sa anak ko. Sapat na sapat pa ang perang naiipon ko dahil sa pagsasaka ko. Ayokong humingi ng pera sa inyo. Pera nyo yan. Kaya gagawa ako ng sarili kong pera. Saad ni Sakuragi, natawa ang lolo sa pagiging maparaan ni Sakuragi. Naiintindihan ko, Apo. Pero magpasama ka kay Lee pag tutungo ka na ng bayan. Ayoko namang magdala ka ng napakaraming gamit. Paniguradong puno ang kwartong pinaglalagyan mo ng mga gamit ng anak mo. Saad naman ni Lolo Fermin kay Sakuragi. Hindi pa po, Lolo. Kulang pa nga po iyon. Hindi pa sapat lahat ng mga naipon ko sa ilang buwang pagtatrabaho ko. Wala pa nga siyang laruan eh. Saad ni Sakuragi sa kanyang lolo. Sige, ako na ang bahala sa laruan ng apo ko. Basta ipangako mo sa akin na wag mong titipirin ang sarili mo. Pakiusap na sabi ni Lolo Fermin kay Sakuragi. Yes, Lo. Sige po, aalis na ako. Saad nito mula sa pintuan kung saan nakaabang na pala si Butler Lee. Agad itong sumunod kay Sakuragi. Sir, ihahanda ko lang po ang sasakyan. Tumango na lamang si Sakuragi bago tumingin sa kalangitan. Punong-puno iyon ng bituin na nakapagbibigay ng gaan sa pakiramdam ni Sakuragi. Kahit nangungulila siya sa kanyang mag-ina, iniisip niya na lamang na nagbabakasyon lamang ang mga ito at babalik din makalipas ng ilang taon. Sana, sa oras na magkita tayo, Aki, hindi mo maisip na itinakwil ko kayo ng anak ko. Ginagawa akong bitter ang sarili ko para sa inyong dalawa. Saad ni Sakuragi sa kawalan habang pinagmamasdan ang kalangitan. Maya-maya pa ay pumarada ang BMW na sasakyan sa harapan ni Sakuragi. Lalabas na sana si Butler Lee upang pagbuksan si Sakuragi. Subalit, umiling si Sakuragi. Siya na ang nagkusang magbukas ng pintuan ng kotse at doon siya umupo sa katabi ni Butler Lee. Sir, gulat na saad ni Butler Lee sa ginawa ni Sakuragi. Lee, noon ko pa balak gawin ito ang maupo sa harap. Pero wala akong tempo dahil naiilang pa ako sa inyo. Pero sana, hayaan mo na lang ako. Tsaka, tama na sa kakatawag ng sir. Hindi ako sanay eh. Sakuragi na lang. Tawang saad ni Sakuragi. Nagkakamot naman sa ulo si Butler Lee bago yumuko. Sige ho, sabi nito bilang tugon. Tara na ho, anong oras na? Baka magsarado na ang ilang mall. Saad ni Sakuragi, tumango si Butler Lee bago in-start ang engine ng sasakyan at pinausad na ito. Tahimik ang sasakyan, nakatingin si Sakuragi sa labas habang malalim na nag-iisip. Panaka-naka naman ang tingin si Butler Lee sa kanyang amo at nais niyang magtanong, subalit ayaw naman niyang sirain ang pag-iisip nito. Lee, tawag ni Sakuragi kay Butler Lee. Ho, togo ni Butler Lee kay Sakuragi. Di ba po, may anak kayo pero malayo sa inyo? Saad ni Sakuragi kay Butler Lee. Opo, nasa Ikanawa sila ngayon. Kasama ang ex-wife ko. Ang pagkakaalam ko, ikakasal ang isang anak ko na babae sa sunod na araw. Subalit nahihiya akong dumalo kahit na inimbitahan niya ako. Saad ni Butler Lee, napatingin sa kanya si Sakuragi na nakakunot noo. Po, ikakasal na. Pero bakit nahihiya pa kayong pumunta? Ang alam ko, isa iyon sa pinakamahalagang bagay na mangyayari sa anak nyo. Dapat hindi kayo mawawala sa araw ng kasal na iyon.
Saad ni Sakuragi, malungkot namang napangiti si Butterly bago na iling. May nagawa akong hindi maganda sa kanila noon. Tulad ng karamihan, nagkamali din ako sa naging desisyon ko noon. Masaya naman kami dati, pero dahil may obligasyon ako sa pamilya nyo, mas natuunan ko ng pansin ng problema sa pamilya nyo kaysa pamilya na meron ako. Napatigil si Sakuragi sa sinabi ni Lee sa kanya. Hindi niya akalain na may malalim din pala itong problema sa pamilya nito. Ano nga kaya ang mararamdaman ni Aki na ngayon ay pinaghahandaan na pala ni Sakuragi ang muli nilang pagkikita? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa susunod pa ng mga episode. At sa muli, maraming salamat sa patuloy niyong paghihintay sa aking upload. Kahit medyo natagalan tayo dahil may pinagdadaanan akong problema. At sa muli, maraming salamat. God bless.